nga si Lian Paz. She's that pretty, desirable EB Babe member na naging controversial for different reasons. Una, ginulat niya ang lahat when she chose to expose her dark and traumatic past. She's also that young woman na nalink sa ilang showbiz personalities, including Jano Gibbs. But Lian's public life became more interesting to many nang mapabalitang napatino niya ang umano'y chick boy na si Mark Heras. Pero nang mag-break sila ni Mark just recently, ang lumabas na dahilan, ang umano'y panloloko niya sa young actor. Kasi tapos na nga po di ba? Tanggap ko naman po kung gano'n Kaya lang, huwag naman po to the point na gano'n po ipapalabasin niyo sa akin. Masyado pong unfair yun. Hindi siya ko din naman po, may mga narinig din naman po ako sa kanya, pero never po ako naniwala After her interview, ang tanong ng lahat, siya nga ba ang nadihado sa hiwalayan nila ni Mark Heras? Or Lian Paz is really no innocent lady after all? This afternoon, the central jury confronts Lian. Kayanin niya kaya ang killer question na inihanda para sa kanya? Will she seal it or reveal it? Lian Paz, live sa Showbiz Central. That's right, one half of the very controversial breakup. EB Babe Lian, welcome to Showbiz Central. Ito po ang central jury. And I also want to welcome Pia for taking Rupa May's place. Oh, thanks for having me here, Yes, Mo. you're welcome. Okay. At Lian, gusto ko lang linawin na syempre iba yung posisyon ko dito. Magkasama tayo sa Itbulaga, pero in this particular case, kailangan i-distansya ko ang aking sarili to be your part of the central jury. That's right. Alam naman natin, pag break up, lahat ng questions, parang killer questions. So, umpisa na natin. Lian, we have 3 categories. Hi, hello, at goodbye. Pakipindot ng mechanism there. Yes, and tignan natin ano ba yung ano ba sa isang tatlong topic ay yung pipiliin ng computer. Sana naman goodbye, di ba? Para bagay. Para na angkop. Oh, wow, hello. Pero hello, ang naging kategorya ni Lian. Good, kasi she's very popular for her Hello Kitty. Di ba? Yun na nga. Alam namin, Lian, na medyo may katagalan ng isyong Hello Kitty na yan. Pero since this is your first live interview ever, sasamantalahin ko na yung oportunidad by asking you, totoo nga bang nagkagalit kayo ni Gladys Guevara dahil sa pasalubong na Hello Kitty ni Jano Gibbs sa'yo? Hindi po. Hindi totoo yun? Hindi po totoo yun. So, you never received a Hello Kitty stuffed toy from Jano or any kind of pasalubong for that matter? Never. And never kayo nagtampuhan with Gladys? Hindi ko po alam Kasi for me, wala naman po akong tampo sa kanya, tsaka tapos na po yun. So, Pero kung makita mo si Gladys sa GMA or anywhere else, kung nagkasalubong kayo, would you find it in yourself to be able to say hello to her? of course. Pwede. Yes. I don't believe her. Okay, I don't believe her. Okay, next. Speaking of tampuhan and 2 people. Yung dalawang ex mo, na si Randolph at si Mark Heras, most recently, may conflict daw hanggang ngayon. Like, hindi sila nag-hello. Halimbawa, nakikita dito, they don't say hi. At isang reason daw doon, or the reason is, pinagsabay mo raw silang dalawa. Is that true? Mark Heras and Randolph sabay. It's a big no-no. Big no-no. Yes. Ba't hindi sila magkasundo? I don't know. Siguro selos factor, but wala naman po pagsaselosan because that's my past. And siya rin naman may past. So, dapat hindi na nagiging ganun yung... Lian, meron mga bali-balita na the reason why Mark Heras broke up with you daw is because of your friendships na hanggang ngayon ay minemaintain mo pa rin with some basketball players. Meron bang katotohanan yung mga bali-balitang yan? No. I have a friend na mga basketball players, pero hindi naman to the extent na super lagi kami nagkikita, lumalabas kami, wala pong ganun. Actually, inaabala natin yung ibang tao na walang kinalaman sa breakup namin, like Dondon Hontiveros. Ayun, so wala po siyang kinalaman. Naaabala? Opo. In what sense? Paano mo nasabi naaabala Siyempre, sila? parang nagiging affected yung tao dahil napapasama siya sa issue. Tapos may narinig ako from a friend na, bakit daw siya nasasali sa issue niyo na wala naman siyang kinalaman. Siyempre, he has a family din, di ba, to protect. Pero that's on your side. Kay side naman ni Mark, feeling mo ba na si Mark cheated on you? Do you think may ibang girl, may third party on the side naman of Mark?
May naririnig po ako. Pero do you believe it? I don't believe unless he will be the one to tell me. Okay. Kanina, may meeting kayo sa nag-SOP kayong dalawa ni Mark. Nagkaroon kayo ng production number. That's Nakita right. namin doon sa video na halos hindi kayo nagpansinan, no? I mean, it's impossible. We've all been to the studio of SOP. May very intimate ang Yun nga, magkasama lahat ng mga tao doon. ang setup doon. Kita-kita lahat. Ano yung una mong, ano yung naramdaman mo when you saw Mark in SOP? Wala. Sa normal feeling na nakita ko siya ulit. Yun lang. Pero hindi mo siya lalapitan kung hindi siya mauna? Or what was the... Ba't hindi mo siya nilapitan? Kasi, ayoko. Siyempre, sa isang lalaki, dapat ikaw yung unang gumawa ng first move. Hindi yung babae. How long will it take siguro for you to forgive Mark? Para sa nangyari? Yung halimbawa, yung pagbe-break niya sa text lang. When will you be able to forgive him for this? Ako, mapagpasensya naman akong tao. Madali rin ako mag-forgive. If he would say sorry, kung tatanggapin niya yung nagawa niyang kasalanan, why not? Hindi naman ako mapagtanim ng sama ng Nagawa loob. niyang kasalanan, Lian, what do you mean by that? Like, Anong yung ginawa kasalanan? niya. Yung pagka-break niya sa'yo on text? Yes. Or yung pagka-break niya sa'yo, period? Inasahan mo ba na i-break ka niya? Hindi eh. Kaya I have no idea kung bakit niya nasabi na break na kami. Actually, it happened na nag-text siya sa akin last Christmas. Sinabi niya school off, ganun. Tapos, biglang nalaman ko from a friend, his friend, na pinagkakalat niya is break na pala kami. So, doble hurt yun. Pero yung tinanggap